Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi. Okay? Sa zodiac sign na Libra with the air elements, Lala Baby po nagpapakilala ha. Yan. So, kamusta po sa inyo? Bibigyan ko po kayong ng reading for the first week of August. So, let's see the energy sa pangkasalukuyang umiikot. Okay? So, tatandaan po natin, energy is very fluid, pwedeng magpabago-bago. Okay? So, tingnan po natin yung tinatawag, doon po muna tayo, unahin natin ang inyong tinatawag love, marriage, kung kayo isa, sa pag-ibig muna, marriage, single, widower, di ba? Or sabi na nating hiwalay, di ba? Okay. So, ito na may na-shuffle ko na, ha? Okay. Bubunot lang ako. Narito, di ba ang tinatawag na the fool, okay? So, naririto ang tinatawag na the temperance, okay? Yan. So, punta naman po tayo sa inyo tinatawag family, friends, and others. Yan, ha? Okay. So, naririto ang tinatawag na the Venus, di ba? Yan. So, naririto ang tinatawag na the moon. Okay? Yan. So, punta naman po tayo sa inyo tinatawag work, career, finances, and money. Okay? Yan. So, naririto ang tinatawag the wheel of fortune. Di ba? Oh. So, naririto naman po ang tinatawag the lovers. Okay? Yan. So, tingnan po naman natin ang inyong health. Yan ha. So, wag mo, mamaya, sandali ha. So, pili lang ako ha, health. Yan. So, ito ang inyong sa health ha. Narito ang the high priestess. Okay. So, naririto ang tinatawag the star. Okay. Yan. So, punta naman po tayo sa inyong tinatawag kung meron kayong success saan mang areas sa inyong buhay. Okay. Yan. So, let's see. Naririto ang tinatawag na the tower, di ba? Sandali lang. So, naririto ang tinatawag the devil. Okay? Yan. So, dito ko lang siya ilalagay, ha? Okay. So, tingnan naman natin kung merong forever, di ba? Yan. Meron bang forever? Saan mang aspect ng buhay nyo? So, naririto ang tinatawag the sun. Okay? Yan. So, narito ang tinatawag na the Libra, the justice. Okay? So, simulan na po natin, ha? La 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 la. Yaan. So, dito, ilalagay ko ha para kita ninyo. Yan ha. Libra. Yaan. With the, ano tawag dito? Air elements, okay? Yan. So, kay Madam Fortunata, kung kayo nanonood, hello po, ha? Okay. So, ibig sabihin nito, punta muna tayo sa inyong love. Kung ito may sa marriage, single, separated, di ba? Mga widows, yan. Ibig sabihin nito, it's like tinatawag, meron mga sabihin na nating single, okay? Accepted na nila, tanggap na nila, di ba? Na sila is tinatawag na walang kapartner. Okay? Meron naman dito yung tinatawag na umaasa sila na magkakabalikan pa sila ng dati niyang nakapartner. Okay? Maaring naging asawa, naging boyfriend, diba? Naging ka-live-in. Okay? So, meron naman dito tinatawag na gusto uli nilang magkaasawa. Diba? Yan. So, maaring for some of you here, meron mga kinakausap na foreigners. Yun din ang nakikita ko, ha? Okay? So, ibig sabihin nito, maaaring sabihin na natin, they are already married to halimbawa sabihin natin foreigner, pwedeng Pilipinong foreigners, di ba? Pero hindi pa sila nakakarating doon sa bansa, di ba? It's like tinatawag, maaaring sabihin na natin, maraming beses na silang na-denied sa embassy, di ba? Yan, kumbaga dito, hindi na sila nakalipad para maka-join sa kanilang asawa, okay? So, maaaring ding meron tinatawag ditong language barriers, di ba? Yan. Kumbaga dito, yung tinatawag
tinatawag maaring mga foreigners ang kanilang mga kausap, pero nagkakaroon ng tinatawag barrier, hindi magkaunawaan sa tinatawag language. Okay? Yan. So marami din naman dito yung tinatawag gusto nilang makasal. Kailan kaya siya pakakasalan ng taong ito? Di ba? It's like tinatawag gusto nila mag-settle down. So pwede rin ito yung tinatawag kailan sila maa-annul. Di ba? Kailan tinatawag na matatapos, okay, ang kanilang sufferings. Okay, so let's see. Meron dito kahit mga single lang sila, di ba? Yan, it's like kung ito yung mga byuda, ibig sabihin nito forever, yung kanila ng mga halimbawa deceased na kapartner ang kanilang mamahalin, di ba? Yeah, it's like forever yours. Yan ha. So, meron ditong tinatawag na passion. Di ba? Okay. Wait muna, ha? So, ito yung tinatawag na they are already married. Di ba? Yan. Pero, ibig sabihin nito, yung tinatawag na I think this person is gusto niyang tinatawag na pakinggan siya. Okay? Yan. Pakinggan siya. Diba? It's like tinatawag, deserve niya. Okay? Na siya is pakinggan. Yung kanyang nararamdaman. Okay? Yan. Kung baga dito, yung tinatawag maaring ang kanyang buhay is ups and downs. Ups and downs. Diba? Nakakaranas siya ng karma. Diba? Yan, nakakarma siya. Okay? So, ang gusto lang niya is yung tinatawag na I think this person wants, it's like alam mo ba yung gusto niya i-justify, okay, ang kanyang sarili. Diba? Kasi it's like ito yung tinatawag, hindi pa rin siya makamove on. Diba? Maaring masyado siyang nasaktan. Diba? Hindi siya makamove on. Okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na gusto lang niya tinatawag, let's say face to face. Diba? Maaring para lang marinig. Diba? Yun. Ang kanyang sentiments. Diba? Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag na they are not that bad person. Hindi sila ganun kasama. Diba? Yan. So, ang gusto lang nila maaring sabihin na natin, masyado naman silang natalo. Diba? Masyado silang minaliit. Diba? Yan. Kung kaya dito, nakikita mo, yung tinatawag na pero nakikita mo rin dito, di ba? It's like, it's time to move on. Yan. Na meron dito mga tinatawag, it's time to move on. Di ba? It's tinatawag na hindi kailanman sila is nasa posisyon na nagsasuffer, nagdudusa. Ito yung tinatawag, karapatan din naman nilang sumaya. Okay? Yan. So, whatever is this, it's like sabihin na nating, it's about time, di ba? Na, magkaroon uli. It's like tinatawag mingle, di ba? Yan. It's like mingling themselves, di ba? Halimbawa sabihin natin sa group of people, di ba? Yan. Kumbaga dito, gusto niya uling mag-asawa. Meron dito, it's like gusto uling mag-asawa. Okay? Yan. So, let's go to your family, friends, and others. Di ba? So, ang nakikita ko dito is tinatawag na itong taong ito is it's more about they don't want trouble, something like that, di ba? Yung tinatawag na halimbawa yung bahay niya, di ba? Ayaw niya ng halimbawa sabihin na nating ma-involve, di ba? Okay, it's like my house, my home, 'di ba? Is tinatawag na tahimik, 'di ba? Puno-puno ng saya. So, nakikita ko dito yung tinatawag, it's like hindi niya yatawin na ayaw niyang i-welcome, diba? Halimbawa, problema ng mga kapatid, problema ng mga hipag, diba? Yan lang ang nakikita ko, diba? Yan. Kumbaga dito sa kanya is parang nataterrorize siya, tinaterrorize, diba? Yung katahimikan ng bahay niya. Yan lang ang nakikita ko, ha? Okay.
So, ibig sabihin nito yung tinatawag, ayaw niya magkaroon ng involvement. Diba? It's like, kayo ay may problema, inyo na lang yung problema nyo. Diba? Yan, huwag nyo na akong isali. Yan, diba? Kasi ito'y tinatawag the Venus and the Moon. Diba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag, ayaw niyang ma-involve, di ba? Halimbawa mga away, mga whatever is this, di ba? Halimbawa meron ditong, halimbawa magkapatid, di ba? Magulang sa anak, ayaw niya ma-involve. It's like, huwag niyo akong i-involve. Yan ha? Okay? So, let's see. Okay. So, tingnan natin ha. Tinatawag family friends. Forever young, I want to be. The Seven of Cups. Ay, ibig sabihin nito yung tinatawag. Kasi naman ito, it's like tinatawag long time. Okay? Nawala sa buhay nyo. Okay? Kasi naman ito, long time. It's like tinatawag the prodigal son. Diba? Something like that. Diba? So, ibig sabihin mamimiss niya yung bahay niya. Gusto niyang bumalik. Diba? Yan. So, maaaring ito yung tinatawag na yun lang ang nakikita ko, 'di ba? It's about memories, nostalgic. Yan na, meron ditong it's like family members, 'di ba? Or kung sino man ito, pwede ding others, mga friends, 'di ba? Yan, namimiss nila yung bahay, surrounding the teachers, the cousins, relatives. Ibig sabihin nito, babalik sila, ha? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag peacemaker. It's like tinatawag, maaaring sabihin na natin makikipag-ayos, di ba? Yan, makikipag-ayos siya, okay? Tinatawag na usap-usap, di ba? It's like, let's be friends again, di ba? Let's be cousins, let's be sisters, let's be tinatawag mawala na, okay? Kung ano man ang itong sigalutan from the past. Kasi meron ditong namimiss niya talaga yung bahay niya, okay? So, let's see about your work, di ba? Career, finances, money, okay? So, mukha namang dito ang nakikita ko, you will be given a break, di ba? It's like you will meet, okay, people from abroad, okay? Maaring for some of you here, you want to go abroad, okay? Yun lang ang nakikita ko. Gusto ninyong mag-adventure, di ba? Yan. So, it's like here, you are ready, okay? It's like tinatawag, ready na ako mag-migrant, ready na akong maging US citizen, doon na ako mag-work, di ba? So, it's about work, career, finances, money. It's like tinatawag na, kung magtatrabaho ka rin lang naman, doon ka na. It's like wala nang balikan. Okay? It's like, pag ako yung nag-abroad, hindi na ako uuwi. It's like, doon ako magsasettle, doon ako mag-aasawa, doon ako magpapamilya, di ba? Doon ako magkakabahay, magiging residente. Yun lang ang nakikita ko sa inyo. Okay? So, let's see. Yan ha. O so maaaring sabihin na natin, halimbawa magtatrabaho kayo, isasama nyo na rin pati mga asawa at anak ninyo ha. Okay. So nakikita ko sa inyo dito yung tinatawag dito. Siguro nag-a-apply kayo ng citizenship sa Canada, citizenship sa US, di ba? Or sabihin natin sa Europa, di ba? Nag-a-apply kayo. Yan. Ibig sabihin ito yung tinatawag na gusto ninyong doon na. It's like tinatawag, wala nang uwian, wala nang balikan. Once you go there, hindi na kayo uuwi, di ba? It's like forever na. Okay? Yan. So, let's see your tinatawag na health. Okay? What about your health? So, nakikita dito yung tinatawag health ninyo. Okay? So, ang nakikita ko dito is tinatawag na be mindful. Okay? Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag sa palagay mo, di ba? Parang wala kang sakit. Okay? Pero dito, yung tinatawag, baka bigla ka na lang masorpresa. May sakit ka pala. Okay? Yun lang ang nakikita ko, ha?
So, nakikita ko dito is tinatawag na be more, tinatawag bio. Halimbawa, bio food, bio vegetables, di ba? Puro bio ang iyong kainin, di ba? Especially sa tubig. Yan ha, okay? Kasi maaring dito yung tinatawag, meron ka mga hidden sickness, illness, hindi mo lang alam, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, okay? Once na ito'y nalaman mo, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na ang ipinapayo, okay? Ang ipapayo sa iyo ng doktor o kaya sabihin na natin ng mga kung sino man ito, di ba? Yan, baway mga natural medicines, di ba? Is more about, kasi nakikita dito yung tinatawag masyado kayo, hindi tamad kayong uminom. Okay? You have to drink a lot. Okay? You have to drink a lot. Okay? So, ano ito? Sandali lang, ha? The Three of Pentacles. Okay? Yan. Yan. So, it's about your health. Punta tayo sa inyong health. Diba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, it's more on physical action. Okay? Narito ang the ones. Okay? The ones. Physical action. So, maaari ito tinatawag mga natural remedies. Okay? Kasi narito. Diba? Yan. Narito. Yan ha. So, maaaring tinatawag na, sabihin na nating, halimbawa, matagal na kayong inuubo, di ba? Yan. Hindi mo alam saan galing yung ubo na yun, ba't hindi maalis ang ubo mo, ba't hindi maalis ang hika mo, di ba? Bakit hindi maalis ang pananakit ng mga buto ninyo, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, it's more about, tinatawag your lifestyle din. Okay? Yan. So, maaring ito yung tinatawag na, okay? Be more kind to yourself. Diba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na, ito yung tinatawag na fasting. Okay? Fasting muna kayo kasi the Three of Pentacles, diba? Let's say, sabihin natin, fasting muna kayo sa tinatawag na clubbings, di ba? Nightlife, di ba? Yan. Maaring sabihin na nating mga, halimbawa yung mga pagkaing masasarap pero matataas ang mga cholesterol, ha? It's more about fasting. Fasting muna kayo, ha? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na be more mindful. Okay? Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag, wag ninyong i-ignorin, di ba? Yan. Kasi narito, di ba? Ang the moon and the star, di ba? So ibig sabihin nito, hindi mo alam bakit it's like maaring recurrent, di ba? Recurrent, bumabalik palagi ang sakit ninyo. Maaring sa inyong tinatawag na way of living, di ba? Your food, okay? So, it's more about, ang nakikita ko dito is natural, okay? Yan. Maybe sabihin natin kumain kayo ng mga pagkain, especially meat, mababala ang sa tinatawag na cholesterol, di ba? Yan. Kagaya ng DAX, walang cholesterol. Ano pa, di ba? Yung sabihin na nating, ano ang mga hayop na mababa ang cholesterol, di ba? Wag pork. Okay? It's more, ang piliin ninyo yung mga ducks o ano pa, whatever. Hindi ko po alam, ha? I'm not a doctor or ano, ha? Okay? So, punta muna tayo sa inyong success kung meron success, ha? So, ibig sabihin nito, kung meron success sa inyong relationship, sa inyong tinatawag love, marriage, if you're a widow or whatever, diba? Ibig sabihin nito yung tinatawag na ilang beses, it's like paulit-ulit lang, diba? Na walang success sa iyong pag-ibig, walang success sa iyong
family relationship, maaari sabihin natin palagi mong kaaway ang mga magulang mo, mga kapatid mo, di ba, mga in-laws mo, di ba? Sa pag-ibig, ganun din, maaring kaaway mo ang iyong tinatawag na mga biyanan, di ba? Ang mga iyong tinatawag mga hipag, di ba? Ang iyong asawa, di ba? Yan. Kumbaga dito, palaging tinatawag may iringan, di ba? Palagi kayong may higitan. Okay? So, kung ito na may sa work, di ba? Ganun din, di ba? Palaging may kaaway ka, di ba? Hindi mo mga ka-soulmate, mga kasama mo sa trabaho, kahit ang boss mo. Okay? So, nakaka-experience dito ng tinatawag na hindi kayo nagtatagal sa trabaho. Sa marriage, sa love relationship, hindi rin nagtatagal. Okay? Sa family, maaari ito yung tinatawag na alis na balik, na alis na balik. Diba? Yan. So, dito naman sa tinatawag na work, ganun din. Diba? It's like hindi kayo nagtatagal sa isang trabaho. Okay? Yan. So, maaaring sabihin na hindi natin sa pera. Okay? Masyado kayong magastos. Kumbaga dito ay parang tubig lumalabas ang inyong mga finances. Maaaring hindi kayo makaipon. Diba? Yan, nakikita dito. Okay? So, kung it's about your health, ibig sabihin nito yung tinatawag na it's like tinatawag, meron kayo sigurong mga halimbawa inom, 'di ba? O kaya umiinom ka ng halimbawa sabi mga alak, 'di ba, sigarilyo. Hindi maiwasan, 'di ba? So kung kaya dito, it's like recurrent ang sakit, okay? Yan, so tingnan natin kung meron forever saan mang area sa buhay ninyo ito. Yan. Ibig sabihin nito, it's like tinatawag na 2027, if I'm not mistaken, okay? Magkakaroon po, okay? Yan. It's like hindi naman palagi, okay? Meron ditong tinatawag, meron kang, kung ito yung tinatawag, ang buhay mo is very, very chaotic. It's like, sa mga anak mo, babawi ka, di ba? Yan. Yan ha? Sa mga anak mo, makakabawi kayo. Yan. Ibig sabihin nito, kung ilan man ang mga naging anak mo, handa sa una, sa padalawa, or sabihin natin baka naman una lang ang asawa mo, o kaya marami kang asawa, puro successful ang mga anak. Okay? So, ibig sabihin naman nito, yung tinatawag, wala naman kayong magiging payapa ang inyong buhay. Diba? It's like, ang nakikita ko dito is, your relationship, kung hindi man maganda ang relationship niyo sa mga tao, di ba? Kung sino man itong mga taong ito, pero sa mga anak ninyo, nakikita dito, you have a very, very good relationship. Diba? Yan. Yun lang ang nakikita ko, okay? Yan. Sa inyong mga anak, makakabawi kayo. Diba? It's like, ang mga anak lang ninyo ang magdadalang success sa inyo. Ang mga anak nyo ang magdadala ng katuwaan sa buhay nyo. Diba? So, ibig sabihin nito, kung halimbawa, many times kayong hindi naging successful sa marriage, pero may mga anak kayo, sa mga anak na lang kayo makakabawi. Okay? Yan. Yun ang nakikita ko. Sa inyong mga anak nyo lang kayo makakabawi. Thank you very much.